Ang kanino ako naniniwala? Ako naniniwala pa rin ako kay, kay BBM. Kasi, Bakit? kahit paano, syempre, siya pa rin yung natin, yung presidente natin. Sinusuportahan na lang. Kung ano man yung mga mali, siguro, pa rin siguro, kailangan pa rin ng tulong ng mamamayan para itama yung hindi yung para ilaglag yung Pilipinas na nakakahiya. Yun. Nakakahiya yung Pilipinas. Pagdating sa mga ganyang issue, dapat hindi na dapat yung ganyan. Tinutulungan na lang yung namumuno. Pagbigyan nyo ng namumuno, tapos yung mga susunod na mamumuno, di sila naman. Yung paniwalaan ko po ngayon, si Vice President Sara Duterte po. Bakit po? Dahil po yun yung talaga yung nagsasabi ng totoo. At yung mga dati niyang sinasabi sa live niya is naging totoo ngayon. So nangyayari. So doon po ako kay Sara Duterte po. Sara Duterte. Bakit? Bakit po? Okay lang, sir. Tuloy mo lang. Lagi yun ang gusto ko. Ano po, wala po akong pinapaniwalaan kasi po sa panahon po ngayon, tuturo-turoan lang po. Lahat naman po sila nagaganyan. Kasi, joke lang. Kasi po, yung talaga yung mga tao na yan, tuturuan lang yan. Tapos, sa panahon ngayon, unahin pa nila yan kesa ganap ng solusyon sa inang yan. Ikaw na kasi. Sa langis. Opo, sa langis. Kasi sinasabi kasi sa Biblia, kahit na sinong umupo sa gobyerno, hindi mawawala yung korupsyon. Yun ang masasabi. Saka sila ang maglalaban talaga Dahil sa Biblia yan Gustong maupo sa kapangyarihan. Hindi natin mawawala kasi inuula na yan ng Diyos Sige. Nasa Biblia na yan nakasulat na yan Siyempre mangyayari at mangyayari, salita ng Diyos yun. Okay. Kahit sinong ilagay sa gobyerno, hindi mawawala yan. Sige po. Hindi talaga titinawang ating Kahit sa ibang bansa, ganyan din Hindi lang naman dito sa atin, kahit sa ibang bansa. Kaya ako, si Sara. Bakit po? Siyempre, kung Bisaya ko kamag-anak ko yun Ay, kamag-anak mo. Wala. Hindi malaman sila kung sino nagsasabi ng totoo. Di ba? Mayroon po salita na, si ganon, tama si ganon. Wala, sila na lang sila lang Ganon lang. Wala po. Sige po. Bakit po? No comment po. Siguro si Sara na lang kasi siya kasama sa platform. Yun lang. Sige. Magulo. Yung malaman kung sinong papanigan sa mga tao na yun Simula ka sa flood control Kaya nagkasalita na isa sa kanila. Katulad na kay Sabi mo, wala. Katulad na kay tawag dito. Sabi niya, dami. Sa ni Bro Bredo, yan. Yun, kakalaglagan sila. Yun lang sabi ko. Sabi mo, wala. Sino pinapaniwalaan mo sa 5, sir? Actually, parang wala naman. Bakit? Pare-parehas lang naman may issue kasi. Okay. Oh. Palagay ko pare-parehas naman sila may katiwalian. Siguro na lang, taong bayan o bahalang musga dyan or papagad. Yun lang. Si Sara Duterte po. Bakit po? Kasi po siya yung natitipan po. Baga, simula sa pagiging ng tatay niya, then till now, walang pagbabago yan. Kumbaga, si Sara talaga nasa puso ko. Pati mga pamilya ko. Di ba magkasabot yung apat? Di sa isa na lang kay Sara. Di ba? Saan pa ba? Okay. Hindi mo nga malaman kung sino nagsasabi ng totoo talaga Kasi may kanya-kanya silang mga posisyon. I mean, yung posisyon sa yung pinaniniwalaan nila, nasa kanila yun. Sa tingin niyo po ba totoo po yung daglagan nila about sa corruption? Tagal na yun. Bago pa umupo si BBM, meron na rin corruption. Tagal na yan. Hindi na maalis yan sa dugo ng Pilipino. Kasama na yan talaga. Sige po. In my opinion sa nangyayari ngayon sa government, yung sirkulo na medyo
hindi na masyadong natututukan ng tao, no? Ang may mga ganitong sitwasyon na lang kasi sa atin, mga windang na yung utak, no? For me, no, yung taong pagpipilian ko pero kung sino yung sisisihin without of that person o sino yan. Para sa akin, parang wala ka nang pipiliin dyan eh. For me, nandiyan ka, sila ang nakaupo. Ayun ang tuldok ko dyan eh. Na ikaw ang nakaupo, ikaw yung may power eh. No, yung even kami in the middle class or in the lower class of this country, ano lang yan eh, yung makikinig, no? Mulat yung mata, pasok sa kanan, labas sa kaliwa, no? Yun lang yung kaya niyan. Pero in that level, yung magtatanong pa ako para sa akin, tatanungin mo, sisisihin yan. Ako, sa lahat, wala akong pipiliin kung sino, lahat na kayo. Kasi yung level na yan na meron ka, sila lang yung may power ni kahit 10 beses mong sabihin sa kanila yung sinisigaw mo na sisihin sila. May makikinig ba? Meron bang makikibaka sa iyo para sabihin sa iyo na tama yung sinasabi mo? Wala. Kasi bakit? You're just in the class, ang tingin nila nandiyan ka lang, ilan yung karapatan mo, no? Kung sisihin man kung sino yung dapat nandiyan, yun lang yun, yung level na nandiyan dahil sila yung nasa taas. Yun lang yun with that.